Isang magandang araw po muli sa atin mga kapatid, mga kaibigan ko po kay Kristo. Narito po muli ang inyong abang lingkod, ang Malakas na Sigaw Ministry. Brother Vincent de la Serna ay magbabahagi po muli ng salita ng ating Panginoong Diyos na ito po ay isang napakahalaga at napaka-importante na tayo ay magkaroon ng panahon sa araw-araw upang ito ay ating patuloy na magamit sa ating pananampalataya, patuloy na makilala natin ang ating Panginoong Hesus. Sa araw na ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang nakasulat sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 8. Dito po ang sinabi, "Lumapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip." Ito po ay isang panawagan na kung saan nais ng Apostol Santiago na ating pong patuloy na makita. At ang panawagan ito ay lumapit tayo sa Diyos upang Siya ay lalapit sa atin. Mga kapatid, kung gusto po natin ng matibay at malakas na pananampalataya, kailangan po nating ibigay ang ating pagtitiwala sa Diyos. At pagkatapos po nito, magkaroon tayo ng maayos at magandang relasyon sa Kanya. Mga kapatid, at ang pinakamagandang daan para magawa natin ito ay magbigay tayo ng oras, panahon, special time sa isang araw upang mag-spend tayo ng time sa pananalangin at sa pagbabasa ng Kanyang salita at pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, hindi po ito yung isang bagay na mayroon lamang tayong gagawin. Bagkus ito po'y tinatawag na intimate na pakikipag-usap sa Diyos. Bakit po mga kapatid? Sapagkat ito po ay napaka-importante na ating pong araw-araw na makadaupang palad ang ating Panginoong Hesus at ang Diyos. Sa isang araw ay napakahalaga na magkaroon tayo ng panahon o ng oras para sa Kanya. Bago po natin gawin yun pa mga kapatid, magbigay po tayo ng schedule, no? Magbigay tayo ng schedule sa Kanya. The more time you spend with Jesus, sabi nga, the more you will love Him. Okay? And the more you will want to spend time with Him, mga kapatid, ito po ay napakahalaga na realidad. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, dito natin mararanasan ang mga katugunan sa ating mga panalangin. At ang mahalaga at pinaka-importante po dito ay ayaan natin ang Diyos ang gumawa sa ating buhay, sa araw-araw nating pamumuhay. At upang ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago. Sa pamamagitan po ng panahon na ibabigay natin sa Kanya, ang Diyos ay lalapit sa atin. At sa pamamagitan din po nito, made-develop mga kapatid ang ating strong na pagtitiwala sa Kanya. Yung ating tunay na pananampalataya sa Kanya. At ang realidad na kung saan makaka-apekto ito sa ating pananampalataya sa araw-araw nating pamumuhay. Alam niyo po mga kapatid, ang pinaka-importante, yung ating pananampalataya. Yung tremendous blessing na kung saan ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa na nakikipagniig sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Ganito nga ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 32 verse 20, that if we don't have faith, God will hide His face from us. Kung wala tayong pananampalataya, ang Panginoon ay lumalayo sa atin. Ito po'y napaka makapangyarihang salita. Kaya po mga kapatid, sa araw na ito, gusto ko pong anyayahan kayo. Napakaalaga ng pananampalataya. At kailangan nating manalangin. Kailangan nating humingi sa Diyos ng maraming pananampalataya. At huwag nating kalimutan. At huwag tayong palaging late sa schedule natin sa Kanya. Sa araw-araw nating pamumuhay. Dito nabubuo ang ating pananampalataya. Kung mayroon tayong patuloy na relasyon at pakikipag-usap at sa pamamagitan ng pananalangin, dito po mabubuo at madedevelop mga kapatid ang ating pananampalataya. Kaya nga po, napakahalaga ng oras para sa Panginoon, isang araw
sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya nga po, mag-set tayo ng time, manalangin at magbasa ng Biblia upang ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago at magtumibay kasama ang Diyos. Magandang